Galatians chapter 2, beginning on verse 20 down to verse 21. Basahin po natin saglit. I have been crucified with Christ, that I no longer live, but Christ lives in me. Pakisabi nga sa katabi mo, Christ lives in me. He lives in me. He lives in me. Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Can we say thank you for that? Thank you, Lord. Thank you, Lord. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Can you please join with me in prayer? Can we bow down our heads and let us feel His presence? Father, thank you for your word that we are going to receive. We are excited. We are blessed that you are going to minister us through your word. Let there be healing. Let there be blessing upon your people as we receive your word. And we bow to give you all the glory, all the praise and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Emotional reflexes po ang tawag po doon when this young man felt anxious. Nakaramdam siya ng matinding nervyos, matinding takot sa loob po ng eroplano. Yung pong fear of heights na tinatawag, hindi po yun para bang nakaprogram, kundi reflexes. Para bang automatic naramdaman niya. Sino dito yung may fear of heights? Aalisin po yan ng Panginoon. So, nakaramdam siya ng takot. At pagkatapos po, may nag-declare pa na hijack. Imagine mo yung ganung sitwasyon. Takot ka na nga sa eroplano, first time, pagkatapos may nag-declare pa na hijack. Walang isip-isip, ito pong lalaking ito, tumalon sa eroplano. Walang isip-isip, talon. At nung nasa ere na siya, confident siya na may parachute siya. Pagtingin niya, bagpak. Yari. Nagmamadali siya sa ere, at naalala niya may umbrella. Pagkuha niya ng umbrella sa backpack, maliit lang yung umbrella, yung parang nilalagay sa buko juice, wasak. Ginawa niya, hinubad niya yung pantalon po niya, at ginawa niya parachute, wala, palpak din. Mahirap yung ganong kalagayan. Maigi na lang yung kapatid niya, Air Force. Expert sa parachute. Tumalon po at sinagip po siya. Sino po dito ang muntik na pong mahulog sa buhay? Tignan mo yung katabi mo, tanungin mo, nahulog ka na ba? Sino po dito nagpapasalamat na sa pagkahulog natin may sumalo po sa atin? Taas po ang kamay. Sino dito nagpapasalamat nung ikaw ay para bang pabaksak ka na, wala ka nang makapitan? Salamat sa Diyos. He sent a messenger, a vessel, a mouthpiece of God para sabihin sa iyo na may pag-asa pa. Pakihawakan ngayong katabi mo, there's still hope in Christ. He is going to deliver you. He is going to heal you and bless your life. Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Kung naranasan mo na sinagip ka, pinagaling ka ng Panginoon, binago ka ng Panginoon, di ba? We are forever grateful. Mapapa-thank you ka kay Lord. Habang buhay ka magpapasalamat. Kasi nung panahon na gulong-gulo ka na, ang dilim-dilim na ng buhay mo, nung panahon na parang naglalakad ka na lang, tapos lumuluha, tapos sasabayan pa ng ulan, madilim, parang ang hirap, ang lungkot.
pero may ginamit ang Panginoon para bigyan tayo ng pag-asa. Can we say hallelujah for that? Kaya po, we are forever grateful. Habang buhay tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat we were saved by His grace. We were delivered. We were set free by the grace of God. Sabi po ni Paul, I no longer lives, but Christ lives in me. Ito po ay expression po ng pasasalamat ni Apostol Pablo. Alam naman po ninyo ang naging kalagayan ni Pablo nung wala pa siya sa Panginoon. Pangit din po ang buhay niya, pero he was saved by God's grace. Kaya ang sabi po ni Pablo, magpasalamat tayo patuloy. Let us give thanks to God. Araw-araw daw po tayo magpasalamat sa Panginoon. Ang sabi pa po niya, walang patid na pasasalamat sa Diyos. Kung ikaw pinagpala ka ng Panginoon, kung ikaw pinagaling ka ng Panginoon, kung ikaw ay binago ng Panginoon, kung may mga taong ginamit ang Diyos para sa iyo, huwag mong kakalimutan yon. Pakisabi nga sa katabi mo ng seriously, mata sa mata. Sabi mo, huwag mong kakalimutan yon. Huwag mong kakalimutan kung saan ka pinulot ng Panginoon. Huwag mong kakalimutan kung sino yung ginamit ng Panginoon. Huwag mong kakalimutan lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay mo. Can we say amen to that? Amen. Apostle Paul was forever grateful to God. He was not only an apostle, but he was a brother in Christ, a disciple of Christ. Si Pablo po ay hindi lang basta apostle, kundi he is a disciple of Christ, a follower of the Lord Jesus Christ. Sino po dito ang mga follower of Christ? Disciple. Disciple of the Lord Jesus Christ. At si Pablo po ay hindi tumitigil sa pagpapasalamat sa Panginoon. Patuloy po siyang nagpupuri sa Panginoon. Tingnan po natin kung ano po ang naging kalagayan po niya dito. Ang sabi po, spiritual reflexes was present, was manifested through his life, especially in the aspect of mission. Pakisabi po, mission. Makikita mo yung spiritual reflexes niya in mission. Makikita po natin. Napakaraming halimbawa niyan sa Acts 16:25 to 24. Alam po natin yung story doon. They were tired. They were wounded. They were in prison. But they still shared the gospel through singing. Kumbaga, ibinahagi nila ang salita ng Diyos sa loob ng bilangguan habang yung mga tao doon natutulog na. Parang video okay lang ang dating. Sino pa nagbibideo okay? Hating gabi na, natutulog na, nagbibideo okay pa rin kayo? Ganun po yung ginawa ni Pablo habang malalim na ang gabi, natutulog na ang marami, si Pablo, si Silas, they were tired, they were wounded, but they were singing, sharing the gospel through singing. Pakisabi nga sa katabi mo, pagod ka na ba? Are you still tired? Pagod ka pa rin ba dahil sa bagyo? O pagod na puso mo? Wounded ka rin ba? Tingnan mo yung katabi mo, duguan pa rin ba? O duguan ang puso? Minsan, hindi nakikita pero mararamdaman yan. Paul and Silas were in prison. They were in prison. Pwede silang hadlangan, pwede silang mahinder, pero they still worship God. Amen. Pakisabi po, suddenly, the presence of God moved in that place. They were delivered. Every yoke of bondages were broken. Ganun katindi kapag nag-share tayo ng gospel.
ganong katindi kapag nagmi-minister tayo. Kumikilos ang Panginoon ng malakasan. Kumikilos ang Diyos sa buhay ng marami. At yung jail warden, may pagka-suicidal pala. Magpapakamatay na kasi akala niya tatakas na si Pablo, si Silas, papakamatay na. Kasi malaking pananagutan yon kapag nakatakas ang bilanggo, automatic ang parusa sa jail warden. Ang sabi ng Biblia, may pagka-suicidal. Tignan mo ngayon katabi mo. Sabi mo, wag. Wag naman. Wag naman. Marami nagmamahal sa iyo. Mahal ka ng Diyos, mahal ka namin. Amen. Ang sabi ni Pablo, awat. Wag. Hindi kami tatakas. To make the long story short, nilabas si Pablo at si Silas. Uso na pala nung araw yon, yung bilanggo nilalabas. Tapos, ginamot ang kanilang mga sugat. Pinakain sila. Nagkaroon ng Bible study. Doon, nagsimula yung Acts 16:31. Sumampalataya ka, ikaw at ang buo mong sambahayan ay maliligtas. They were all saved. They were baptized. Hindi ko alam kung through immersion yon o through pouring, pero sa akin, hindi na mahalaga yon. They were all baptized, accepted Christ. They were all saved. Ang punto lang, mga kapatid, kung ikaw man ay nasusugatan, kung ikaw man ay nahihirapan ngayon, kung ikaw man ay nasa bilangguan, subukan mo magpuri sa Panginoon. Subukan mo pa rin ibahagi si Kristo sa marami. At kikilos ng malakasan sa iyo ang Diyos. Palalayain ka niya. Palalayain din sila ng Panginoon. Pagagalingin ka ng Panginoon. Hawakan ngayon katabi mo. Pagagalingin ka ng Panginoon. Palalayain ka ng Panginoon. Isa nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Yung pinakamalakas na may kasamang sigaw ng pagpupuri, sigaw ng pasasalamat. Hallelujah! We were set free. We were healed. We were blessed. Purihin po ang Panginoon. Naalala ko po sa Robinson, sa amin po sa Dasma, meron pong lalaking kumakanta, acoustic guitar, tapos kumakanta, may kahon, huhulog-hulog ka lang daw kung magkano gusto mong i-donate. I was led by God na magbigay ng love offering at sabihin sa kanya na, bro, pwede bang mag-request ng kanta, yung Christian song? Yung lilim, kinanta po. Kinanta po. At habang kinakanta niya yung gospel song, nag-move yung Panginoon sa mga nakikinig. Maraming umupo, marami ang nakikinig, marami rin nag-donate. And I was really blessed na makita yung ganong senaryo. Isa lang po yung request ko, maya-maya, ewan ko, baka hinipo rin ng Panginoon yung artist, kumanta ng gospel songs. Hanggang sa umalis ako sa lugar na yung kanta pa rin siya, nagkanta ng mga awiting makalangit. And people were ministered through that songs. Amen. In the context of sharing the gospel, a reflex means automatically sharing your faith when opportunities arise. Tandaan niyo po, God will open doors of opportunity para i-share mo yung love ng Panginoon, yung mercy ng Panginoon. Tandaan niyo po, hindi lang po ito binubuksan sa mga pastors, ministers. Pakisabi nga muli sa katabi mo, mag-prophesy ka, magbubukas ang Diyos ng mga pintuan. Come on, say it. God is going to open doors of opportunities where you can share the Word of God, the gospel, the love of God. Sabi ko, ang Panginoon magbubukas ng mga pintuan para sa iyo at sa akin. Magugulat ka na lang, yung kaibigan mo, yung kakilala mo, mararamdaman mo Mararamdaman mo, nangangailangan ng salita ng Diyos. Sasabihin sa iyo, bro, saan ka nag-church? Sa BTL, sama ka.
At sasabihin niya sa'yo, tagal ko nang hinahanap yan. Ang tagal ko nang inaantayan. Pakisiko ngayon katabi mo, gagamitin ka ni Lord. Be sensitive. Open your heart. So, reflexes means instinctively looking for ways to discuss spirituality. No po? Talagang makikita mo, nagsisimula yung mga ganong pagkakataon, mga ganong pamamaraan para ma-insert mo, ma-open mo yung Panginoon sa mga kaibigan mo. Maniwala ka, nangyayari po yan. Ano pa po ito? A reflex means consistently demonstrating Christian values and behavior. Kahit sa loob ng church, hanggang sa labas ng church, napaka-consistent mo. Nangyayari po yan. Yung kasi yung spiritual reflexes natin. Amen. DNA yan na nilagay sa atin ng Panginoon. Can we say praise God for that? As I end, iwanan ko lang po kayo ng mixing acronym ng salitang reflex. Pakisabi po, reflex. Pakisabi, reflex in mission. Letter R, realize and pray with compassion. Yan po yung unang-una nating gagawin. We need to realize kung ano nga ba ang kalagayan ng tao na wala sa Panginoon. At hindi lang natin ma-realize, kundi namumove tayo ng Panginoon to pray. When I was young, hindi ko po maintindihan yung aking sarili. Sino dito minsan hindi niya maintindihan sarili niya? Ayan, parehas tayo. Hindi ko po maintindihan yung sarili ko nung kabataan ko dahil pag manalangin po ako, ewan ko, siguro parehas tayo or kahawig po ng karanasan po natin. Nung bata po ako, mga 15, 16 years old, 17, mga ganyang edad, hindi ko maintindihan, pag nagpe-pray po ako, umiiyak po ako. At ang iniiyak ko po, kaligtasan ng bawat tao. Kapag ganyan ka manalangin, kumikilos sa'yo ang Diyos. Kumikilos ang Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon. Letter E stands for encourage people, be an encourager. Baka mamaya, ikaw na yung pinadala ng Panginoon para sa Kanya. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang suplado. Huwag kang snob. Huwag kang snob. Be an encourager. Baka mamaya, yung tao na yan, ikaw na pala yung iniintay niya. Sabi nga po, may dalawang klaseng Kristiyano. Yung isa ay parang shark. Kita niyo yung shark? Matapang, nakakatakot. Ikaw ba yung Kristiyano na parang shark? Na kapag magdala ka ng Biblia, talaga nang iniilagan ka, kinatatakutan. Yes, parang hinahangaan, pero parang nakakatakot ka kausap kasi parang ang pating. At merong isang Kristiyano na gusto ko ganito tayo, dolphin. Ang dolphin po, kinatutuwaan, kinagigiliwan kahit ng mga bata. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang shark? O parang dolphin? Nakakatuwa, nakaka-bless. Sarap kausap, ang sarap kakwentuhan. At kung kayo po ay nagiging pagpapala, palakpakan po natin ang Panginoon. Letter F, pakisabi po, focus. Focus on Jesus, not in rejection or bashers. Kay Jesus ka lang. Maniwala ka kapatid, once you share Christ to others, makakaranas ka ng rejection. Makakaranas ka ng criticism. Pero expected na yan. Marami po talagang ganyan. Lahat na lang ng galaw mo, makaka-expect ka talaga ng negative criticism. Kalimbawa, kapag naging vocal ka sa pananampalataya mo, sasabihin nila sa'yo, masyado kang religious.
Pag nanahimik ka naman, nanahimik ka, sasabihin naman nila, passive ka. Saan ka lalagay? Saan ka lalagay? Pag tumahimik ka, may nasasabi sa'yo. Pag mag-ingay ka, may nasasabi sa'yo. Mas gusto ko na po yung mag-iingay ako para sa Panginoon. Amen. Kasi hindi naman tayo nakatuon doon sa tao. We are not man-pleasers. We are God-pleasers. Amen. Tandaan mo, ang Panginoon, tumanggap din ng maraming criticisms. Tumanggap din siya ng maraming mga salita na hindi maganda para sa iyo at para sa akin. At kung tayo po nakararanas nito, isipin na lang natin, pinagdaanan nito ni Lord. Para ito sa Panginoon. Hindi ako magpapapigil. Hindi ako magpapadiscourage. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang titigil. Huwag kang hihinto. Huwag. Magpatuloy ka. Kahit anong mangyari, kahit hindi nila naiintindihan yung ginagawa mo, kahit hindi nila na-appreciate, kahit hindi ka balikan sa ginawa mo, patuloy mo yan. Dahil babalikan ka ng Panginoon. Your labor in the Lord will not be in vain. Can we say, praise God for that? Praise God. Letter L, listen actively and respond with empathy. Ano ibig sabihin yan? Kung makikinig ka, huwag ka kung saan-saan nakatingin. Makinig ka ng may awa, may habag sa mga tao na mini-minister mo. At grabe yung anointing na dadaloy sa'yo. Praise God. And ito po yung pinakagusto ko po sa letter E, edify our missionaries through financial support. Sino po dito ang kamay niya po ay bukas para sa Panginoon? Tingnan mo yung kamay ng katabi mo, bukas ba para sa Panginoon? Pagpapalain niya ng Diyos. Pagpapalain po yan ng Panginoon. Part po ng pagmi-mission, yung pag-share, pagsusupport sa ating po mga missionaries, preachers of the Word, teachers of God's Word, sa ating pong mga kapatiran na ginagamit ng Panginoon. Kung minsan, gusto mong humayo, pero dahil sa busy ka, ang daming trabaho, ang daming ginagawa, gusto mong sumama sa mission, sino po nakakaintindi, nakakasakay doon sa sinasabi ko na gustong-gusto mo humayo, pero hindi mo magawa dahil sa kalagayan. May solusyon. Panalangin mo yung mga humahayo at suportahan sila. Suportahan sila. Paano natin sinusuport yung po mga nagpipreach? Through our tithes and offering. Mahaba po ito pero maiksi lang. Gustong-gusto ko po sa tithes and offering. Sabi ng Malakay 3:10, pangako ng Diyos, una, bubuksan niya ang durungawan ng langit. Pangalawang pangako, ibubuhos niya ang pagpapala. Anong instruction ng Panginoon? Give your tithes and offering. Dalawa ang utos niya. Dalawa rin ang pangako niya. Bubuksan niya at ibubuhos niya. Now, sino po dito, huwag na ho kayo magtaas ng kamay, sino po dito ang mga tithers? Pagpapalain kayo ng Diyos, bubuksan ng Panginoon ang kanyang durungawan. Amen. Paano po ibubuhos? Through our offerings. Through our offerings. Anong pagkakaiba, Pastor, ng tithes and offerings? Simple lang po. Tithes, 10% ng lahat ng income natin, ibigay natin sa Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, huwag mong kukupitan si Lord. Huwag kang magnanakaw. Huwag mo siyang dadayain. Alam ng Panginoon ang lahat ng pagpapalang dumarating sa atin. Amen. Amen. Alam ng Diyos. At lahat ng ating tithes, banal po yan at ibinibigay po natin yan sa gawain po ng Panginoon. Amen. Now, ano po yung offering? Ang offering, walang limit ito. Walang limit. Bahala ka, mula sa puso mo kung ano yung nais mong ibigay
sa gawain ng Panginoon o sa mga lingkod ng Diyos. Totoo yan mga kapatid. If you are a tither at nag-offering ka, bubuksan niya ang durungawan ng pagpapala at ibubuhos sa iyo ng walang sukat paglalagyan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po ako makakapag-preach dito kung walang nag-offering. May mga kapatiran na nag-offering. Pastor, ang offering ko po sa sakyan. Pastor, ang offering ko po, gas. Ipupultang ko na po yung van. Pastor, ang offering ko po, ako po magdadrive. Pastor, ang offering ko po, ako po magpipicture sa inyo. Ako magre-record ng preaching mo. Kami po ay nakakahayo dahil po sa support ng mga kapatiran na tulad po ninyo. Pakisabi sa katabi mo, hindi masasayang yan. Walang sayang! Walang sayang. Dahil ibabalik yan ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya kapag nabalitaan niyo po ang inyong pong mga missionaries, ang inyong pong mga pastors, may mga evangelism na gagawin, may mga outreach, kausapin niyo po sila, ipag-pray niyo po sila, at mula sa puso niyo, magbigay po kayo ng kaunting tulong na masaya ang inyong kalooban. At hindi po yan kalilimutan ng Panginoon. Actually po, ang reward ng Panginoon, hindi lang sa preacher, kundi po sa mga supporters din. Maniwala po kayo. Ang sabi ng Biblia, magbigay ka lang daw ng tubig sa kanyang lingkod. Ibe-bless ka ni Lord. Nakakapag-preach yung preacher, hindi siya natutuyuan ng lalamunan dahil ikaw ang ginamit ng Diyos magbigay ng tubig. Ganon din po yan sa modern situation. Pagpapalain ng Diyos, lahat na nagsusupport sa BTL Church, pagpapalain ng Panginoon, hindi lang sa pinansyal, sa lahat po ng aspeto. Sino po dito, mga dalag at binata? Taas nga ang kamay. Isa sa pagpapala ng Panginoon, bibigyan kayo ng Diyos ng Kristiyanong pamilya. If you came from a broken family, the Lord is telling you, darating ang panahon, magbibuild ka ng isang Kristiyanong pamilya na naglilingkod sa iglesyang ito. Kung nananalig ka sa mga salita ng Panginoon, can we say, Amen for that? Ibe-bless ka ng Panginoon. Just stay in your church. Huwag kang manlalamig, huwag kang tatalikod. Kasi kung saan ka nandoon, kung saan ka nananalagi, doon ka kung minsan nagkakaroon ng love life. Pakisabi nga sa katabi mo, totoo yun. Totoo po yun. Kapag lumaki ka sa labas ng church, kapag ikaw ay tagalabas, kung saan ka laging tumatambay, kung saan ka nananatili, maniwala ka, after 15 years, sasabihin mo sa akin, Pastor, totoo. Kasi yung napangasawa ko, siya yung lagi kong kausap. Pero kung mananatili ka sa church, God is going to give you a Christian family. Amen. Sino pong pwede magsabing, totoo po yan, Pastor? Totoo po yan. Totoo po yan. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Isa yan sa pagpapala na tatanggapin mo, kapatid. As you serve the Lord, as you continue to serve the Lord, hindi ka lang niya pagpapalain financially, kundi pagpapalain ka niya ng pagmamahal. Magkakaroon ka ng sarili mong pamilya na maglilingkod sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Letter X. Wala po akong makitang salita sa X. Nahirapan po ako. Pero ito na lang po ang nilagay ni Lord sa puso ko. Letter X, cross out. I-cross out mo. Pakisulatan mo yung katabi mo, cross out. Sige, sulatan mo siya. Sa balikat, sa likod. Sa likod, cross out. Ano po i-cross out natin? Cross out all fleshly activities. Lahat ng gawa ng laman. I-cross out na natin yon. Pakisabi nga ng seryoso, cross out mo na yan. Alisin mo na yan. Ipapako mo na yan sa Panginoon sa krus. Ang sabi ng
teksto po natin, I have been crucified with Christ, napako akong kasama ni Kristo sa krus. That was not literal, hindi po talaga literal kasi according to church history, hindi po napako si Apostle Pablo. He was hung. Siya po ay binitay. Na po? Ang ibig po sabihin ng I have been crucified with Christ, maraming beses niyang sinabi sa kanyang mga sulat, yung salitang, mortify your flesh. Mortify your flesh. Yun po ay nangangahulugan ng mga gawa ng laman. Mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Nung bago pa po ang BTL, mga 3 taon o 4 na taon, hindi ko po makakalimutan yung isang pangyayari po dito nung ako po ay dumalaw sa inyo. Binigyan po kayo ng cup na may nakalagay na BTL, Better Than Life Ministries. Something like that. At ang paalala ng leaders, iingatan nyo ang sombrerong ito. Iingatan ninyo. Dahil dala-dala ninyo ang pangalan ng church, ang pangalan ng Panginoon. Ewan ko po kung natatandaan niyo yun. Ewan ko kung nandito yung nagpaalala. Pero yun po yung naalala ko po, na ang sabi niya, ingatan ninyo ang sombrero na yan dahil dala ninyo ang pangalan ng Panginoon. At gusto ko pong sabihin sa inyo na iningatan po ninyo. Iningatan po ninyo. Kaya kayo lumalago, kaya kayo malakas, kaya kayo pinagpapala ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. We are forever grateful to God. We are forever grateful. Grabe yung pasasalamat natin sa Panginoon. Ako po, personally, grabe po ang pasasalamat ko sa Diyos. Para huwag mong kalimutan yung bigat ng grace sa iyo ni Lord, yung bigat ng pagpapala ng Panginoon sa iyo. Huwag mong kalilimutan yung pinanggalingan mo. Huwag mong kakalimutan kung saan ka kinuha ng Panginoon. Ako po, galing po ako sa mahirap na pamilya. I came from a broken family. Alam ko kung saan po ako kinatagpo ng Panginoon. Kaya ngayon, na pinagaling niya ako, binago niya ako, pinagpala niya ako, may maayos akong pamilya, may sarili po akong bahay, may sasakyan, meron po akong church. Grabe yung blessing sa akin ni Lord. Pero ang pinakamatinding pagpapala sa akin, yung binago ng Panginoon, yung buhay ko. Kaya lagi kong panalangin, Lord, gamitin mo po ako. Gamitin mo po ako. Kapatid, alalahanin mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. At maging panalangin mo na gamitin ka niya. Bago po ako mag-pray, nais ko pong magkaroon tayo ng responsive song through this song.
natin ang ating kamay sa ating puso. Let us recommit our lives to God, to His mission. Aming Ama, marami pong salamat dahil kami ay iyong pinalaya, kami ay iyong binago, kami po ay iyong kinahabagan. Marami pong salamat, aming Ama. O Diyos, sa oras na ito, gamitin mo po ang bawat isa kung saan mo man kami nilagay, kung saan mo man kami tinanim. Ang ilan po sa amin, inilagay mo sa iba't ibang eskwelahan. Ang ilan po sa amin, itinanim mo sa iba't ibang kumpanya, Panginoon. Ang ilan po sa amin, itinanim mo sa iba't ibang lugarin, Panginoon. Iba't iba po ang aming kalagayan, Panginoon. Kung saan mo kami tinanim, O Diyos, gamitin mo po kami. Gamitin mo kami. Hayaan mong magliwanag po ang inyong pong mga anak at ikaw po ang masilayan, ikaw po ang makita sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon, aming Ama. Panalangin din po namin, pagpalain niyo po ang aming pong mga missionaries, ang aming pong mga preachers, teachers of the Word, ang mga nangangaral sa mga campuses, ang mga humahawak ng mga cell group, Bible study, silang mga ginagamit mo para ipahayag ang salita mo sa maraming tao, sa maraming kabataan, sa maraming couples, young couples, working professionals. Father, pagpalain mo po sila. At narito, Panginoon, ang aming puso. Narito po ang aming mga puso para sa kanila, nananalangin at nagbibigay suporta sa kanila. Hindi lang po kami magsusupport in prayers, susupport po kami morally and financially. Bless us that we might be a blessing to your missionaries, Father. Ito po ang commitment po namin. Pagpalain mo kami at patuloy po namin pagpapalain ang iyong iglesia. Salamat, Panginoon, aming Ama, sa iyong papuri, sa iyong kadakilaan, sa pangalan ni Jesus. Amen.